guys, my name is Deep and you are watching my third vlog. So sa vlog ko po na ito, sabihin ko po sa inyo or share ko po sa inyo yung kwento ko kung paano po ako nag-survive during this crisis. So, let's start. So yun, may kwento ko nga. Isa po sa naging sandalan ko during this pandemic, pandemic na pala, is yung pagbabasa ng libro, kaya po ng mga inspirational book, self-help book, kaya po kay John Mason, yung Power of You, kaya po nito. Ito po. Tada! Yan. Isa po sa natutunan ko dito is that you have to be prepared sa isang bagay bago mo ito tapusin. Kagaya na lamang po na makikita nyo sa vlog na ito. So, I don't know how to start this, but I'm hoping na ma-appreciate nyo yung bagay na ito. So, yun. Yun na nga. Okay. So, isa po sa naging escapist ko, or kumbaga parang when you say escapist, yung para siyang paraan mo para mag-segue ba, kumbaga sa mga nangyayari kapag masyado ka ng lito, masyado ka ng bangingin sa mga nangyayari, is yung pagdodrawing. Yan. So, kanina, katapos ko lang po itong gawin. Ito. Tchadat! Sana ka mas membrero din ako sa lamin. Yan. Katapos ko lang po ito sa inyong gawin. Now, kagaya nga po ng nasabi ko sa inyo kanina, is that kapag may gagawin kayong isang bagay, you have to be prepared. You have to be prepared enough para ma-achieve mo yung goal mo. So, yun. In relation to the word preparation, isa sa mga requirements para ma-achieve mo yung goal mo is that you have to prepare or you have to be prepared para sa mga next steps mo. So, yun na nga. In matter of preparation, first, you have to prepare your things or materials para matapos mo ang project mo. Ito, kagaya po nito. Ito. Sketchpad. Berkeley. Yan. Alam niyo po ba na ang sketchpad na ito ay regalo pa sa akin na Ate Mitch ko nung birthday ko nitong nakaraan ng April 6. Yan, tiyada. Ang ganda, ang kapal. Yan naman. Chin. Tsaka to. Coloring set. Ang ganda, ang dami. Daming choices. Daming pumilihan ng kulay-kulay. Yan. So, yan. As I've said, it's the best thing na before you go into wait, time first. Okay, so, yun na nga. Just like what I've said, it's the best thing that before you make a move, you must first make a plan. So, in planning, syempre, first thing that you have to do is to prepare. Okay, prepare what are the materials that I need to finish this project. Simple things like that. Kaya po nito, ito. Yan, you have to prepare materials. Ito po. Isa po ito sa regalo sa akin ng Ate Mitch ko. Hello, shoutout Ate Mitch nung birthday ko. Itong April 6 lang ito. Pati ito, yung kanina, yung pang yan. Yung pang kulay. Marker. Sketchpad. Yay. So, yan. Now that you have already the
materials na kailangan mo, saka ka na mag-isip ng next thing na dapat mong gawin. Okay, so yun. Now, na-mention na natin about sa planning, diba? First thing that we have to consider is yung preparation, prepare the materials, and then, yun na nga, before you make a move, you have to make sure na you are doing, you're gonna do yung dapat mong gawin. And then, eto pa, one tip ko sa inyo is that, I'm sorry, wait. Tunog hambog na po, sorry. Yun na nga. Okay. Isa po sa gusto ko po sa inyong i-share is yung medyo nakalimutan ko yung words ko. Saan ako? Yan. Isa po sa gusto ko sa inyong i-share is that yung kapag nasa isa tayong sitwasyon na parang delikado, diba? Isang sitwasyon na medyo komplikado is that don't panic. Okay? Medyo kalma-kalma tayo doon, kapatid. Kalma-kalma, and then unang gagawin is that kalma muna yung isip mo, diba? Kalma ka muna, kunyari pikit ka ganyan. Tapos inhale, exhale, ganyan. And then kapag medyo kalmado ka na, tsaka ka na mag-isip. Hindi yung parang natataranta ka na may ginagawa ka dito, nagluluto ka, kumakain ka, diba? Lalaba ka, naliligo ka, kunyari. Naliligo pa din naman actually kasi refreshing, diba? Pero kapag yung tipong busy ka na sa work, na yung tipong yung mind mo is busy doing things, so kaya masyado kang nag-worry, wag mo muna siyang gawin. Hanap ka muna ng time sa araw mo na kung paano ka, kung kailan ka makakapag-construct ng plano mo. Okay? So yun. Ano pa ba? Yun, you have to make your mind calm. Ganyan, pikit ka. Ganyan, pikit-pikit. Kalma-kalma, ganyan. Tapos, isipin mo kung ano ba yung mga bagay na una dapat mong gawin. Diba? Hindi yung hindi kasi applicable sa mga decision making. Ano lang to, batay lang to sa konting very katiting na information na hanap ko is that hindi siya applicable kapag gagawin mong okay, at this moment kailangan may gawin na ako, kumbaga magpapanik ako, is kailangan shift mo yung yung mood mo, set mo siya sa kalmadong phase bago ka gumawa ng move mo. And then yun, pag naset mo na yung mood mo sa kalmadong parte, tsaka mo nahimayin yung mga bagay-bagay. Yan ka na magkaroon ng self-assessment. Yun nga, natutunan ko kay Robin Shaddock yung word na self-assessment. Isa to sa mga, baka ma-spoil yung book. Pero yun, isa to sa mga ginagawa ko ngayon, sa mga nakaraan. Until now naman, ginagawa ko siya almost everyday din. Self-assessment na okay, aling parte ba ako nagkamali? Okay? At sa pagkakamaling ito,
anong parte ba yung dapat kong baguhin. And then, next thing is, ano ba yung maaari ko pang gawin. And then, yun. Always, don't forget to pray. Yan. Pray to God na bigyan tayo ng guidance sa buhay natin, lalo na sa decision natin sa buhay, hindi yung basta-basta tayo gagawa ng desisyon. Yun nga lang, it is not, kasi, hindi rin fair sa practical na pananalita kung iaasa na lang natin lagi kay God yung yung mga bagay na gusto natin at saka yung mga kailangan natin, di ba? Hindi siya fair masyado. Kailangan, kung meron kang desire, kung meron kang minimithi, you also have to make a move, di ba? You also have to reach out to something or someone, di ba? Na gusto mong ma-approach para sa isang bagay nga na minimithi mo. Kasi prayer without action, or prayer without you doing your part, is it's just a message, ganyan, diba? Kasi you're not doing your part. Ngayon, prayer, syempre, this is the very strongest foundation na pinanghahawakan natin every day, every moment ng buhay natin, di ba? Dito tayo humuhugot ng lakas na sandigan, di ba? Kay Lord Jesus Christ. Hi IP, pa shout out. Yan. Doon tayo humihingi ng lakas ng loob sa mga every time na napanghihinaan tayo, gaya yan. Halimbawa, ako, ito, I've been through sabihin na natin na nandun ako sa na-lost passion, but nandun ako sa na-lost passion, yung tipong napunta na rin sa pinakailalim na parte ng, hindi naman siguro pinakailalim, sa malalim na malalim na parte ng emosyon ko. And then yun, I realized na hindi siguro ganun kalakas yung pananampalataya ko. Kaya naman, yung pag sinabi nating prayer talaga eh. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, ano bang kulang? Ano ba yung parang kulang na parteng ginawa ko sa sarili ko? It's just that the very simple thing na kailangan nating isaalalay whenever we are making decisions is yung taking a risk. Okay? Kasi if you are not gonna move, you are not gonna take the risk, para saan pa nagdasal ka, diba? Or para saan pa nagkaroon ka ng pangarap, o kaya naman para saan pa nagkaroon ka ng desire mo kung wala ka rin man lang, parang ano man lang, sundot ba sa ginagawa mo. And when we say sundot, it's just yung parang try pa lang yun. Dapat talaga yung punch, yung kumbaga full force na nandun ka, full force yung effort mo,
kumbaga lahat ibibigay mo para ma-achieve mo yung desire mo. So, yun. Hindi pwede yung nagda-doubt ka na, okay, matatapos ko ba to or what? Ang kailangan is you take a risk din on your part, on yourself, 'di ba? Na okay, this time gagawin ko na to. Okay, maging matapang. 'Di ba? Kasi minsan lang tayo mabuhay. Hindi mo masabi mamaya patay ka na pala, 'di ba? At saka yung panahon ay yung buhay natin sa future hindi natin alam. So, kailangan natin maging matapang, mag-take ng risk, gawin ba yung bagay na to, dahil alam niyo yun, ang pagiging duwag ay isang kasalanan. Ganun. Maging matapang ka na mag-make ng move o mag-reach out para sa desire mo. And yan po ang masishare ko sa inyo ngayong taong ito. Yan. So, yan. I am hoping po na sana ay natuto. I'm hoping na sana po ay may natutunan kayo sa na-share ko. And yun lang po. I am hoping na ma-survive natin tong panahong ito ng ma-survive natin itong panahon ito ng masigla, ganun. So, yun, keep smiling and good luck. Yun lang. Bye-bye. Oops. Gaya ng sinabi ko, you have to be prepared sa mga hakbang na gagawin mo para sa buhay mo. Hindi naman siguro masama kung maghahanda tayo. At sa paghahanda, dapat minamahal mo ang sarili mo. Para iwas tanong tayo ng, how to be you po? Char. Bale yun. Kung tatanungin niyo ako kung prepared ba akong ginawa itong vlog na to, bale hindi.